Lahat na lang talaga mga kababayan ng kademonyuhan ay gagawin nitong mga taga-Bagoong Pilipinas mga kababayan para makakurakot lang. Akalain nyo mga kababayan ha. Inanunsyo ni Ping Lacson mismo mga kababayan, isang miyembro ng Bagoong Pilipinas ni Marcos mga kababayan, na willing daw silang i-reenact mga kababayan ang 2025 na tagged as the most corrupt budget in Philippine history. Willing silang ibalik ito mga kababayan kung hindi nila mariresolba itong kanilang kiskisan mga kababayan na hindi pagkakaunawaan sa BICAM. Ang mga animal, ang nangyari kasi ngayon sa BICAM mga kababayan, hindi nagkakasundo ang mga senador at mga congressman dahil gustong mag-insert na naman ng mga pera mga kababayan na kanilang kukurakutin. Ewan lang natin kung talagang makatotohanan ba ito o talagang sinasadya ito mga kababayan dahil parang papipiliin tayo. Palusutin nyo ang aming corruption dito sa 2026 o ibalik natin ang 2025 na the most corrupt budget in Philippine history. Either way mga kababayan, lugi ang sambayan ng Pilipino. At ang babala ni Ping Lacson mga kababayan, di bali na daw i-reenact ang 2025 na national budget na sinasabi mga kababayan na the most corrupt of all. Kaysa daw makalusot ang corruption para sa 2026 budget mga kababayan. Ano ba yan? Si Ping Lacson mga kababayan na the same person na nagsabing mali ang ginawa ni Amy sa pagbisto na adik ang kanyang kapatid na presidente. Ang bagong tagapagtanggol ni Bangag mga kababayan. Kasangkapan ka ba Lacson? Ha? Para magkaroon ng reenacted budget? Pinupush na niya ngayon mga kababayan eh. Kaysa naman daw malusutan tayo ng corruption sa 2026. Gayong ang reenacted budget mga kababayan, 2025, yung maraming blanco, maraming nakurakot ang mga politiko, puno ng flood control fund at ayuda mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget at iba pang mga issue. Kausapin natin si Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson. Pro tempura! Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yeah, Ay nako. magandang umaga. Ito si Lacson patagal, pabulok mga kababayan. Lahat. Pakomento niyo po sa paghingi ng paumanhin ni Secretary Vince Dizon sa Senado kaugnay sa budget ng kanyang tanggapan. Well, in all his humility, maganda yung merong communication na ganyan kasi talagang alam namin na ang pagkakamali hindi nanggaling sa Senado. Ito si Vince Dizon din mga kababayan, laban, bawi. Sinabi niyang tatanggalin daw niya mga kababayan yung certain amount na yun, billion dahil prone sa corruption tapos hiniling na naman na ibalik. So, resolve na yung issue, pag-uusapan na lang yung mga numero, ilan ba yung ire-restore at ano yung justification. At yung aming nilagay na safeguards, yung bawal yung pamumulitika, walang guarantee letter. Wow, bawal ang pamumulitika. If yun, doon sa farm to market, sa DPWH, ganun din. Dapat talaga malinaw, may grid coordinates at lahat. Ano na lang, hoy mga bulok, kung ang Senado at Kongreso hindi nagkakasundo mga kababayan, kung ano na lang yung sinuggest ng NEP, National Expenditure Program mga kababayan, yun na lang ang susundin nyo para wala ng amendment. Isa pang major issue na dapat din namin i-resolve. Ni-raise lang ito ni Senator Kiko Pangilinan bilang chairman ng Committee on Agriculture na member din ng panel. Yung farm to market roads, meron ding issue kasi ayan mga kababayan, marami ring insertion dyan. Ito talaga mga buhaya mga kababayan, mahilig mag-insert. Yung in-approve namin on third reading para sa farm to market roads, at least 5 billion, sabi niya, ang napalitan at walang description. Hindi namin pwedeng ialaw yun. Palusot na naman. Kailangan ayusin nyo ng ahensya at i-take up sa magkabilang panel. Natukoy ba kung sino po ang nagpalit nito? Yung ahensya, kasi di ba yung farm to market routes, pinaubayan natin sa Department of Agriculture. Ngayon, nakita lang ni Senator Pangilinan na yung listahan namin as approved doon sa aming third reading na iba. Tapos palit, nawala na ng mga proper description. Walang grid coordinate. Yan mga kababayan. Tingnan nyo kung paano pinapalusot ang kurakutan. Diyan na lang sa kanila Sa kanila mismo mga kababayan.
This is the corruption right at our own eyes. Bilyones ang pinag-uusapan dito, mga Yun kababayan. ang kino-question ngayon. Mhm. Sana May- ma-resolve din yun. Otherwise, magigipit sa oras, baka mauwi tayo sa reenacted budget. O ayan, mga kababayan. Suggesting reenacted budget na si Lacson. Opo, may paliwanag na po ba yung ahensya tungkol dito? Uhuhuhuhu! Tapos Lacson, ang reenacted budget, yung 2025 na the most corrupt budget in Philippine history na maraming blanco. Gusto mo yan? Na nung ginawa yan sa BICAM, hindi nga naging transparent, mga kababayan. Ang daming pinalusot. Isa na namang scheme ito, mga kababayan, para mangurakot sila. Dahil once sa reenacted budget, mga kababayan, yung mga programa yung last year, pwede nilang i-reenact. Pagpalagay natin na lulusot ito, February pa, mga kababayan, dahil matinding debatihan. So, by the January, mga kababayan, pwede nilang i-reenact yung 2025. Doon sila sa siphon ng grabing pera, mga kababayan, sa corruption. And then, February, lulusot na itong budget dahil delayed. Another kurakutan na naman. Grabing talagang, lahat na lang, mga kababayan, gagawin. Dahil ito sa bangag na presidente, mga kababayan. Kailan ba ito na maantala ulit yung BICAM ngayong araw? Sa ngayon, wala pa. Naghihintay pa rin ng paliwanag si Senator Kiko at si Senator Sherwin Matsing. Gatchalian Ang tungkol dating. dito. Sa akin, ang position ko, and I made it very clear kahapon sa aming majority caucus, ang bottom line, kailangan talaga maayos itong aming budget. Mas maganda na yung reenacted budget kesa Wow! Mas maganda na yung reenacted budget daw, mga kababayan. The most corrupt, Diyos ko Lord. The most corrupt in Philippine history. Gusto ipare-enact ni Lacson, mga kababayan. Wala ka bang utak, Lacson? Umiiwas siya dito, mga kababayan. Para doon siya sa balyena na mas grabe pa. sa yung corruption driven o kaya graft-ridden na ating national budget na naipasa nga on time pero vulnerable naman sa pagsasamantala. How about yung 2025? Nasaan ka ba? Andun ka ba sa Mars, Lacson, at hindi mo nabalitaan na matindi ang kurakutan dyan? So kung mag-reenact tayo, maski buong buwan ng Enero o at the most, Oo. For the meantime, mga kababayan, mag-reenact sa January. And then, dupulwami kami dyan. Lahat na pwede na lang gawin, mga kababayan, sa January. Gagawin nila lahat yung pangungurakot sa 2025 na reenacted budget. And then, 2026, another na naman. Diyos ko Lord. Wala tayong tiwala sa mga gonggong na ito, mga kababayan May mga masasamang plano na naman. maski buong Ito si Lacson, kunwari lang ito, mga kababayan, front na ito. Isipin nyo na lang ha, para sa kanya, mga kababayan, inosente ang ating Pangulo. Hindi daw kasali sa kurakutan, mga kababayan. Para sa kanya, mali din ang sabi niya ni Amy na addict si BBM. Hindi daw Pilipino o hindi makapilipino si Amy sa ginawa niyang iyan. Anong mas makapilipino? Yung addict? Yan ba? Tapos ang sabi niya, mga kababayan, kawawa naman ang ating presidente. Pero hindi siya naawa sa taong bayan, mga kababayan. mas gugustuhin pa namin yon. And I think Mas gugustuhin pa nila ang the most corrupt budget in Philippine history 2025. colleague share the same sentiment. Ay, posibilidad nako. ba na Oo, mag-reenact, mga buhaya. budget para sa susunod na taon? Kapag kinapos sa oras, kasi kung hindi kaya ipaliwanag at hindi makorek ng DA, yung kanilang pinalitan na at least 5 billion pesos worth of farm-to-market roads, baka gahulin sa oras. Yan, mga kababayan, talaga, estilo yan nila, mga kababayan. Planado na hindi sila magkakasundo para ma-reenact ang budget na kurakot, mga kababayan. Yung sa DPWH, nearing resolution yon. Pag-uusapan na lamang doon yung pag-justify kung nararapat ba na yung 45 billion or most of it i-restore. Kasi Ayan, mga kababayan. Ibabalik ang mga kababayan. Gusto nilang pakaltas dati, ha? Ngayon, ibabalik na naman, mga kababayan. Alam nyo na, yun ang aming Riz. napagkasundo. Bakit? Meron bang umalma dahil kaunti na lang ang kanilang makakain na makukurap, mga kababayan? Doon sa aming TED reading. At kailangan walang bagong items na papasok. Otherwise, ma-open yung floodgates, doon na naman sa insertion na hindi namin papayagan din. Bukod po sa farm-to-market roads, meron pa kayang iba pang items na posibleng makaantala ulit kapag ka na-discover, Senator? Yung maitip, yun, kailangan ayusin din. Yung maip na mga kababayan, ang dami talaga, Lahat ng mga kababuyan, mga kababayan, gagawin ng mga ungas na to para lang makakurakot. Nagbabalangkas kami ng special provision. Ako nga, meron akong amendment to sa Mayroon din siya amendment. Insertion yan, mga kababayan. draft na special provision
ni Senator Gatchalian. Dadagdagan ko yung safeguards, no, na kailangan na talagang unang-una, nagkasundo-sundo na kami, walang guarantee letter na papasok. Ipaubaya natin, kailan masubsum ito doon sa Tapos, hindi papayag mga kababayan ang mga congressman. Oh. Universal Healthcare Program in compliance doon sa Universal Healthcare Act. Yung PhilHealth, ipaubaya rin sa kanila at kailangan, maski yung mga, ang aming usapan kasi kahapon, bigyan ng priority yung mga nakalista na sa 4Ps, yung naka-enroll. Kasi yun, vetted na yun eh. Kung sino-sino pa yung ating pinagbibigyan para malibre sa hospital. Samantalang yung 4Ps, guaranteed na talaga mga indigent yun, nangangailangan ng tulong. Itong estilo ni Lacson mga kababayan na ano, ito, budol style ito mga kababayan. Kunwari na ano, na gaya na ginawa niya sa flood control, nilalabanan niya ang korupsyon, ganyan. Pero, baliktad, reverse psychology ito ang ginagawa niya mga kababayan para mailusot nila ang kanilang mga mga kababayan, mga masasamang plano. Kagaya nitong plano nilang reenacted budget. This is the most evil mga kababayan na plano. Pakiusap po ng mga kongresista kahapon kung may mga ganito pa pong discussion daw. Dapat talakayan nilang ito sa BICAM at huwag nang ipagpaliban. Ano pong reaction roon, Senator? Ganon ang mangyayari. Magre-resume sila, I think, today. At kung hanggang kailan nila Bakit sila? Wala ka pala doon. Kailangan maiwasan din yung nagsususpend tapos nag-huddle. So, hindi na yung transparent. Ang maganda talaga, maski mag-suspend, at least yung pinag-usapan nila behind the camera or cameras, i-divulge din nila. Ito yung napag-usapan namin during suspension, pero ginagawa namin on record at naka-live stream yung aming pinag-usapan kanina para mas maliwanag. Kasi ito rin isang puna ng mga kababayan natin eh. Oo nga live stream, pero pag nag-suspend, hindi naman naririnig na yung pinag-usapan. Yan ang kalokohan mga kababayan, no. Ano daw, ni-live stream daw nila mga kababayan para transparent. And then, nag-uusap-usap sa likod mga sinususpend nila tapos doon sila nag-usap-usap para hindi makuha ng kamera. Ano ba yan? Gayon pa rin, sikreto pa rin ang usapan. Ano ba yung pinag-usapan nila? Yun na nga po, kapag nakasuspend, so ang recommendation po ay huwag nang mag-suspend as much as possible at pag-usapan in open. Huwag mag-usap lahat habang ng kailangang nagsususpend. i-discuss sa BICAM. Kung mag-suspend, Pwede lang, mag-suspend, hindi may iwasan kain yun. lang. Kasi pagka masyadong contentious, alam mo, may tendency pagka nasa harap ng camera, medyo humahaba yung diskusyon. Samantalang pwedeng i-resolve yan behind the camera, so to speak, or hindi. Delikado na yan. Uusapan na yan mga kababayan kung ano makukurakot. Sa harap ng camera. Kagaya ng ginawa dati, di ba? Ayaw nila daw sa mga kababayan, akap tupad, ganyan. Tapos, sige, bigyan ng 5 billion yan ang Senado. Pumayag. Para maiwasan yung, hindi rin natin maiwasan, mayroong mga grandstanding din eh. Pero kapag nag-suspend at yung napag-usapan during suspension sa huddle, i-divulge nila pag nag-resume na yung session ng bicameral conference. Okay. Overall po, satisfied na po ba kayo sa mga safeguards para sa 2026 budget? Ako, at the end of the day, natutuwa ako dahil I'm no longer in my lonesome and lonely crusade, under the 20th Congress. Wow, as if, no? Siya daw ang mga kababayan, crusade. Ito, hanggang salita lang din to mga kababayan. Hanggang salita lang din. Daldal, kumbaga. At saka under the leadership of Senate President Soto. Kasi yung mga one ball. Kongreso, ang feeling ko talaga nag-iisa ako doon sa... Siya lang daw ang matino, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Puro press con. Eto, mga kababayan. Kagaya ng ginawa sa flood control. Anunsyo na, 67 congressman na, kongratista. Trak-trak na pera. Tapos, wala mga kababayan. Walang follow-up. Wala natin kung ano nang ginawa niya. National budget. Pero ngayon, naiba yung landscape at nagpapasalamat ako. Ang laki ng utang na loob ko rin kay Senator Sherwin at saka yung mga kasama namin sa 20th Congress, at least sa Senado, talagang pinaglalaban nila na ma-reforma natin itong national budget. Bakit gusto mong i-reenact ang 2025 na alam mo na kurakot? Lacson. Na kung saan namulat yung mga kababayan natin, naglabas ng galit at lahat, wag na natin palampasin yun. Opportunity na ito. Wag na natin i-miss o i-lose yung opportunity na ito. Yung posibilidad po ng reenacted budget, ang sabi kasi ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon, target para nilang matapos yung BICAM meeting by Wednesday. Dapat tapusin talaga at i-resolve. Alisin na talaga mga kababayan ang kurakot.
Eto mga kababayan, baka magka people power ng mga kababayan dyan sa Senado at dyan sa BICAM na yan. Baka dadagsa ang tao dyan. Ipilit nyong i-reenact ang budget ng 2025 ha. Baka mag-flash, mga kababayan, flash mob. Sige. Ay kahit daw weekend ulit, magtatrabaho ulit sila para by December 22 ay maratify na ng dalawang kapulungan itong budget. Yun Yun din ang kanyang sentimento. Maliwanag yun kahapon. Kaya lang, nalulungkot siya dahil may mga bagong issues na lumabas. For resolution na yung sa DPWH, mariresolve na rin yan namin yung sa MAIPIP. Tapos yung sa farm to market rules na lang ang naiiwanan na hindi pa nakaklarify. Okay. Ngayon, kung maklarify nila yon at makorek nila na lahat may grid coordinates at saka identified ng ahensya. Kasi kung hindi alam na ahensya, tinatanong ni na Senator Kiko yung ahensya, mukhang hindi nila alam. So, saan nanggaling yung mga bagong items? Kalokohan na naman yan. Okay. Kalokohan! Sa flood control, meron na namang ibang na-circumvent na naman, iba namang items o ibang proyekto naman yung pwedeng pagkakitaan. Okay, well, abangan po natin yung tugon dito ng ahensya. Maraming salamat po sa oras na binagi niyo po sa Balitang Hari. Ay, nako. Grabing mga mga kababayan, mga laro. It is part of the game. Sa tingin nyo mga kababayan, yung kay Lacson, genuine yung concern yung ganyan? No. Unang-una mga kababayan, tao yan ni Marcos. Mambubudol din yan mga kababayan. Diba ang sabi niya na ayaw daw niyang maki-line up sa Bagoong Pilipinas, and then later on, napag-alaman mga kababayan na line up pala siya ng Bagoong Pilipinas. And then, tungkol sa kurakutan mga kababayan, lahat kurakot maliban kay Marcos. Pati kay Tambalustos, ayaw niya itong mga kababayan, sabihin kurap-kurap. And then, pinagtanggol niya si Bangag mga kababayan, sasabi ni Amy. Nakawawa naman ang presidente, tinawag daw na adik ni Amy mga kababayan. Hindi daw maka-Pilipino ang pagtawag na adik kay Bangag. So alam na this. At yung mga sarswela niya mga kababayan, kung paano nila nilaro itong issue sa flood control. Yan talaga mga kababayan, hearing sa flood control. Bakit ganun mga kababayan ang kanyang asta mga kababayan sa flood control na hearing? Iniiwas mga kababayan doon sa mga talagang suspect. So naniniwala pa rin kayo sa Lacson na iyan? Maraming salamat. Layas! Hindi naman ang pag-usapan natin. Nakita nyo naman yung napakadaming papeles na hinain ng mga dilaw, pinangungunahan ni Shelo Magno, laban kay VP Sara at mga kasama niya sa DepEd para daw sa plunder. Sa pagkakaalam ko, bukod po dun sa impeachment na isinulong ng akbayan kay VP Sara, ito ang kauna-unahang criminal case na sinampa ng mga dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So malinaw na malinaw po sa buwatan na ngayon ang mga dilawan, ang mga pulahan ni Marcos at ang pulahan ng CPP-NPA. At sila po ngayon ay talaga nagkaisa para patumbahin ang mga Duterte. Parang hindi pa sila happy na nakakulong na si Tatay Digong sa dahig. Kinakailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas nakasaad na ang Vice President kasama ang Presidente, ang mga chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggal lang sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga itong Pebrero, inaasahan natin na magsasampa na naman ng panibagong impeachment yung koalisyon ng Pula, Dilaw at mga CPP-NPA laban kay VP Sara. Pero yung pagsasampa nila ng kaso for plunder kay VP Sara, wala talaga mangyayari dyan habang hindi natatanggal sa pwesto si VP Sara. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable, hindi ka po pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal na magre-resulta sa iyong pagkakatanggal sa pwesto. Pagkasi napatunayan na guilty nga si VP Sara for plunder, matatanggal siya sa pwesto at yan po ay paglabag doon sa probisyon na yung mga impeachable officers, pwede lang tanggalin sa opisina nila sa pamamagitan ng impeachment. So malinaw na walang mangyayari sa demanda ng mga dilawan. Pero bakit sila nagsusulo? Well, unang-una, inaasahan nila na dahil nga nangako si Ombudsman na Boying Remulla na kung siya ay talagang ombudsman,
gagawa siya ng paraan na talaga ipakukulong niya si VP Sara. So siguro kasama yan sa pangako ni Ombudsman na Boying Remulla na bagamat malinaw ang jurisprudence, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi po pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang impeachable officer kung ang parusa sa kasong kriminal na yan ay magre-resulta sa pagkakatanggal sa pwesto. Siguro inaasahan nila na dahil nangako nga si Boying Remulla na kapag siya inupong ombudsman, siya nang bahala, gagamitin niya ang opisina ng ombudsman. At kaya nga, sa ombudsman ngayon, hinain itong mga complaint lamang kay VP Sara. So tingnan natin, no? Siguro ang magiging decision nga ni Boying Remulla, sampahan siya ng kasong kriminal na plunder para siya ay una-una magkaroon ng preventive suspension at makulong kaagad dahil ang plunder naman ay non-bailable na kaso. Pero nandiyan naman ang Korte Suprema, no? At hindi ko alam kung bakit parang kampante itong administrasyon nito na hindi magiging hadlang ang Korte Suprema. Bagamat alam natin na doon sa impeachment ni VP Sara, tinaguyod talaga ng Korte Suprema ang kanyang pagiging independent at talagang binasura yung mga impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At kaya nga nag-aantay ito mga Dilawan, mga Pulahan at ang CPP-NPA hanggang Pebrero kung kailan po pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. So isang possibility yan. Bagamat alam nilang walang mangyayari dahil pinangako na ni Ombudsman na Remulla na pag siya na talagang ombudsman, talagang ikukulong niya si VP Sara. Pangalawang senaryo, well, kinakailangan kasi na meron nang nakabinbin na criminal complaint na iimbestigahan ng ombudsman para kung matanggal nila si VP Sara, dire-diretso na ang kaso. Ibig sabihin kasi may time lag yan. Kung i-impeach nila, matatanggal nila sa pwesto si VP Sara, ang gusto nila, meron nang nakaabang na information na nakasampa na sa Sandigan Bayan for Plunder. Sa ganon, wala nang time lag. Dediretso na sa kulungan si VP Sara at pag dumiretso sa kulungan, syempre wala nang magagawa pagdating ng 2028 election. No? Ang pinag-uusapan po ngayon talaga is 2028 election, isang bagay na dahil na rin sa kagustuhan ng mga Duterte na lahat ng kanilang gawain ay alinsunod sa saligang batas. Sinasabi nila na talagang ang pinaghahandaan nila ay ang eleksyon dahil hindi naman sila naniniwala sa mga pamamaraan na labag sa saligang batas para mapatalsik ang Marcos Jr. No? Minsan kasi hindi dapat maging masyadong Girl Scout o Boy Scout, no? Dahil meron naman talagang kapangyarihan na taong bayan na magsisante ng nakaupong presidente. 2 beses na nangyari yan. Kaya lang, kayo, mga taong bayan, ayaw nyo naman gawin. So yan ang pangalawang posibilidad na kaya hinain na ngayon para maimbestigahan na ng ombudsman at hindi naman pinagbabawalan ng pag-iimbestiga ng ombudsman nang sa ganon, kapag tuluyan nang na-impeach si VP Sara ay pwede na siyang kasuhang ng criminal case at mapatalsik na sa pwesto. At least sa pamamagitan ng suspension. No? Now, syempre, yung plan B na yan, nakasalala yan, doon sa Senado. Siguro ako may numero sila dyan sa mababang kapulungan. Itong budget na pinapasa nila, no, nakikita natin na si Vince Dizon na dati-dati ay tumututol na alisin yung ilang mga porsyon ng budget na hindi kinakailangan sa DPWH. Nakikiusap na ngayon na para siyang congressman o senador na miyembro na rin ng bicameral committee at naroon, nag-a-attend ng kanilang meetings. No? Naku, unprecedented po yan kasi alam niyo naman, ang BICAM, yan ay legislative function. So hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng isang tao from the executive branch of government dyan sa BICAM Conference Committee. No? So, wala akong kaduda-duda na ang mga congressman, bagamat mas marami, mabibili pa rin. At ang gagamitin pa rin nila itong 2026 pantaon ng budget. I'm sure, maski maingay na ang bayan, maski galit na sa mga flood control na hindi napupunta sa taong bayan at mga infrastructure funds na ginagamit lang ng mga congressman, dyan pa rin nila kukunin yung pangsuhol sa mga kongresista para pumirma sa panibagong impeachment complaint. Kaya nga po, ang timing ay maa-approve ang pantaon ng budget ng Disyembre nang sa ganun, pagdating ng Pebrero, meron pa rin silang pirma. Kasi ang gagawin na naman nila dyan, unprogrammed funds na hindi maibibigay sa mga congressman, sa senatong na walang pirma ng presidente. At syempre, hindi naman pipirma ng presidente yan kapag hindi sila lumagda dyan sa impeachment complaint lamang kay VP Sara. Ang nakakaintriga, saan nila hinuhugot yung kumpiyansa nila na meron silang sapat ng numero sa Senado. Kasi alam niyo naman, kinakailangan to remove a sitting
impeachable officer, 2/3 ang boto, hindi lang mayorya. So kung 24, ang 2/3 ay 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24. 24. So 2/3 ay 7. Ang kinakailangan natin, 7 to acquit VP Sara. Tama nga ba? 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 ang kinakailangan para ma-acquit si Inday Sara. Ilan bang bilang natin? Bilangin natin ngayon, ha? Siyempre, unang-una, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, sino pa ba? Yan naman talaga yung tatlong, Marcoleta, okay? Tapos, sino pa? Siguro isama na natin si Alan. Sigurado na yan si Alan, no? Tapos, 6. So, meron pa tayong 2 na kinakailangan. Pero sa tingin ko naman, dahil iniipit na rin ng mga Duterte at ng mga Villar, no? Makukuha natin yung 2 Villar. Pero syempre, yan ay big if. Kasi kapag talagang tinighten nila yung hawak nila sa mga Villar at ipitin ang mga negosyo ng mga Villar, mawawala rin yung botong yan, no? Hindi ko alam kung makukuha natin yung Gatchalian kasi yung Gatchalian, napakadaming interest din ng pamilya sa negosyo na po pwedeng maipit ng gobyerno, no? So hindi mo po pwedeng mapilang yan. Pero nandiyan naman yung Pia Cayetano na sa tingin ko naman ay susunod sa kapatid, no? So kung makukuha yung si Pia, magkakaroon na tayo ng pang-7. Pero sino pa yung pang-8 senador, hindi ko alam. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ang ginamit nila nung panahon na ini-impeach nila si Corona, ang ginamit nila yung DAP, yung Disbursement Acceleration Plan, kung saan binigyan ng hundreds of millions ng pondo ang mga senador para nga bumoto sa impeachment. So, may mga pamamaraan para mapili ang boto ng mga senador para sa impeachment at kaya naman sa tingin ko, kampiyansa sila na makukuha na yung numero na kinakailangan. Ang numero na kinakailangan is 24 less 7. Yun lang ang kailangan nila, okay? So, 24 less 7 is ang hinakot talaga sa math, no? 24 less 7 is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oo, tama. 17 votes ang kinakailangan nila para ma-convict. Kung bibilangin naman natin yan, nandiyan na si Risa, nandiyan na si Bam Aquino, nandiyan na si Francis Pangilinan, nandiyan na yung Lito Lapid, nandiyan na yung sino pa ba? Sino pa ba yung mga walang pakialam doon? O nandiyan na yung sama na natin dyan si Sherwin Gatchalian dahil nga yung negosyo nila, no? Sino pa ba? Dali, tingnan natin ang mga senador. Isa-isahin natin sila, ha? Magbilangan tayo ng senador, ha? Dahil dyan sila ang magdedesisyon kung matatanggal o hindi, no? So, tignan natin to, ha? Anyway, habang hinahanap yan, pag-usapan pa natin ka. So, premise naman yung pagtatanggal kay VP Sara sa Plan B. Kung talagang susunod sila sa saligang batas, kinakailangan matanggal muna si VP Sara as VP bago siya makakasuhan, no? Dahil nga pinagbabawal yung mga kasong kriminal na magresulta sa pagkakatanggal ng pwesto sa isang impeachable officer. So Plan A, Plan B. So hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan, pero I think magre-ready sila in both cases. Sa Plan A naman kasi, ang kanilang po pwedeng gawin ay diktahan ng Korte Suprema. Pero sa tingin ko, papalag naman ng Korte Suprema. Dahil sa totoo lang, kung talagang ang Korte Suprema ay nadidiktahan, yung desisyon laban sa impeachment ni Inday Sara, hindi sana naging ganun, no? Siguro ang advantage na lang, ang tao ng Malacanang talaga sa Supreme Court ay 2 pinakabata. Yung 2 justices, yung isa na appointee ni President Marcos, nakaklasiko, at saka yung isang bata pa na alam naman natin na talagang bata rin ni Lisa Araneta Marcos. So yung 2 actively na susuporta sa Marcos administration, mga pinakabata. At syempre, pag ikaw ay nasa Supreme Court na meron ng mas matandang edad at mas senior pa na posisyon, hindi ka madidiktahan, no? So kaya naman, kampante pa rin ako na maging independyente ang mga Korte Suprema, mga justices natin sa Korte Suprema, at yan ang dahilan kaya sa tingin ko they will go for Plan B. So impeachment muna kay Inday Sara bago siya kasuhan, bagamat ang pwede mangyari nga is magpilit si Ombudsman na kasuhan si VP Sara at gagamitin na hukbong sandatahan ng kapulisan para puwershin na matanggal sa pwesto itong si VP Sara. Pero pag nangyari, ang tingin ko, malaking gulo yan, no? Dahil si VP Sara nananahimik, no? Talagang kahit anong binabato sa kanyang putik, tinatanggap lang at pinabaliwala
at pinasa sa Diyos ang mga nagpaparatang sa kanya na kung ano-ano. Kasama na itong kay Madriaga. O nga po, no, konting mga punto lang kay Madriaga. Sinasabi po niya na tinutulungan daw niya yung mga magsasaka, tapos nalaman niya na ako daw ang land grabber. So ano kinalaman niya doon sa kidnapping case niya? Pinalalabas niya na inimbento ko lang yung kidnapping case dahil sa kaso ng land grabbing. Una-una po, yung land grabbing case na sinasabi niya, lahat na naman ng kaso sinampa niya sa akin. Wala naman pong nag-prosper. As early as 2023 daw, sinampahan na niya ako. Wala naman akong kaalam-alam kung talagang nasampahan niya ako ng kaso dahil ang alam ko, meron po akong ombudsman clearance. Wala po akong kaso sa ombudsman. No? At kung yung sinasabi naman niya, yung administrative case, natalo naman po siya doon sa administrative case. No? At malinaw po, ang nagkataon lang, wala pong kinalaman si Madriaga dyan sa kasong yan, kaya lang, pareho ng abogado si Madriaga dyan sa kanyang criminal case at saka doon sa administrative case na sinampa nila in relation dyan sa lupa sa Bataan. So kalokohan po yung sinasabi niya na parang inimbento ko. Paano ko naman inimbento yan? Una-una, kasama ko mismo yung mga biktima ng kidnapping habang nakadetena sa kamay ng mga kidnappers yung mga kanilang anak at pamangkin. So tunay pong nangyari yan. Hindi ko sinasabi na sila ay guilty dahil ito po ay sub judice. Pero kasama po ako ng pamilya. After the first 3 days of kidnapping, na-retain na po ako. So for the 7 or so days na sila ay nakadetena, kliyente ko na po sila. At nakita ko po kung paano magdusa nga yung mga magulang kung mababawi pa nilang buhay yung mga anak. Sa akin po, malungkot na ito po ay isang malinaw na kasong kriminal na dapat linilitis ng kaso, linilitis ng gobyerno ang kaso para mabigyan ng katarungan ng mga biktima. Ngayon, mukhang maging instrumento pa ang Estado para sa pagpapalaya kay Ramil Madriaga dahil gagamitin nga nila para batuhin ng putik itong si VP Sara. No? Pero sa tingin ko naman, dahil alam ng tao na nakasuhan na yan, na-convict na yan nung minsan ng RTC for kidnapping, kinasuhan ng extortion, at nababasa nyo naman siguro kung paano describe ng PNP itong si Madriaga. Siya ay leader ng isang Madriaga Criminal Syndicate Group na notorious for kidnapping. Kaya naman mga Pilipino, isipin ninyo, kung pawawalan ang taong ganyan dahil nga siya ay gumawa ng isang bagay na ginusto ng administrasyon, can you imagine kung anong mangyayari pag sila ay nakalabas sa kulungan? Kahit paano po, mula silang nakulong, bumaba po yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng kidnapping involving Filipino-Chinese. Karamihan pa rin po ng kidnapping ay mga mainland Chinese. No? Kapag yan po ay nakabalik, at malakas pang loob dahil malakas sila sa administrasyon dahil ginawa nila ng pabor ang administrasyon. Naku po, hindi ko na po maintindihan kung anong gagawin ng mga Filipino-Chinese. Baka en masse, kinakailangan umalis ng mga Filipino-Chinese dahil talagang lalo pang lalakas ang loob ng Criminal Syndicate Group. Yan po ang tawag sa kanila ng PNP, hindi po akong tumawag dyan. Basahin niyo po yung kanilang press release ng PNP nung nahuli siya. He is in the top 5 wanted ng Task Force Against Kidnapping, no? AKG, Anti-Kidnapping Group. So wag po kayong maniwala sa mga pinagsasabi ng isang tao na naging top 5 wanted ng AKG or ng Anti-Kidnapping Group ng PNP. Tsaka syempre, iniisip ko, paano naman ngayon ang gagawin ng PNP na nagpakahirap sila na masulba itong kasong ito, mahuli ang Ramil Madriaga, tapos ngayon sinasabi na dapat pakawalan o dapat ilipat ang kulungan dahil papatayin daw ni Inday Sara. Puro kalokohan po yan. In any case, ang documented po dyan, kung meron nakipag-usap sa kanya, hindi po si VP Sara siya, habang siya nakakulong, umamin naman po ata yung mga personalidad, gaya ni Leila de Lima, na nakausap nila yan si Madriaga habang nakakulong. Ang nakapagtataka nga is, paano nila na ipasok? Normally, ang mga po pwede lang pumasok na bumisita sa mga preso ay mga kaanak or abogado. Hindi naman sila kaanak, hindi abogado. Paano nila napasok itong Madriaga? Anyway, balik tayo sa kaso ni Shelo Magno. Alam niyo, ang nakakalungkot talaga itong sabuatan na nangyayari ngayon sa mga Dilawat at sa mga Marcoses. Wala po talaga kasing basihan para sila ay magsani puwersa. Dahil ang mga Dilawan, sila po talaga ay tumutol doon sa korupsyon ng Marcos Sr. Bakit ngayon tikom ang mga bibig sa korupsyon ng Marcos Jr.? Ang mga Dilawan nanindigan laban sa paglabag ng karapatang patao na ginawa ni Marcos na merong torture, merong enforced disappearances at saka yung panunupil sa karapatan ng malayong pananalata na ginagawa uli ni Marcos ngayon. And yet, sila pa yung nakipagsani puwersa. Alam nyo, dati-rati mataas ang respeto ko dun sa mga Dilawan, pati na yung mga
akbayan types dahil kahit papaano nanindigan sila laban sa diktatorya Marcos, laban doon sa mga pandarayan ng eleksyon nung panahon ng GMA. No? Pero ngayon po hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Naisip ko na lang po siguro na bulag, nakatikim na kapangyarihan, nakatikim ng konting pera galing sa politika, ngayon talaga ayaw nilang mawala yan. Yan Risa Ontiveros po, naku, plastic po yan. Nagmamalinis, pero anong sabi ni Franklin Drilon na talagang kakampi niya, no? Walang pagkakaiba yung tinatawag na amendment sa budget process sa insertion. Pareho lang po yan. Ibig sabihin, pareho yan nagpapasok ng mga proyekto na pinagkakakitaan. So parang nalamo na po sa politika itong mga akbayan type na pinamumunuan ni Risa Ontiveros at yung mga ibang dilawan at kinalimutan na nila yung pinanindigan ni Ninoy Aquino at ni Cory. Sa akin po, hindi nyo pumaalis yan. Masakit sa akin yan. Dahil ako po talaga, noong aking kabataan ay talagang high school pa lang. Naging para kung pariya sa UPIS, sa UP. Dahil yung mga panahon na yon, ang mga bida doon ay mga anak ng cronies. Dahil isang araw na lang, gumising kami, nandyan na yung mga Martel, nandyan na yung mga anak-anak ng mga general, nandyan na yung mga Disini sa UPIS. At sila yung mga bida. No? Ako pa talaga, high school pa lang, wala nang sinasabi, kundi Ninoy Aquino, Ninoy Aquino, Ninoy Aquino. Sa yearbook ko po, ang sabi dyan, kung meron kang naririnig na nakipagbalitaktakan dahil sa mga karapatang nilalabag, karapatan ni Ninoy Aquino nalalabag, si Harry Roque yun. So sa akin masakit po na yung mga dilawan pa ngayon ang nakipagsabuatan sa anak ng diktador na isang diktador din na mas malala pa. Dahil at least yung ama niyang diktador, hindi bangag. Pero pag ikaw talaga ay bangag, wala ka talagang kahit anong kakayahan para mamuno sa bayan dahil hindi ka talaga makakipagbigay solusyon kung ikaw ay bangag. At yan naman po ay katotohanan na inamin na ng sariling kapatid ni Anima. So aking panawagan sa mga dilawan, siguro mag-isip-isip kayo, ano ba talagang pinaglalaban ninyo? Kasi sa akin, wala akong ibang nakikitang motibasyon kung bakit kayo makikipagsanib puwersa ngayon kay bangag kung hindi ang kwarta. Sana naman po kahit paano, kayo nakaipon na ng konti nang hindi na kayo kinakailangan na palagi pang nakadepende sa mga Marcoses para sa kwarta. At sana naman maisip ninyo yung sakripisyo ni Ninoy Aquino na pinapatuloy ni Cory Aquino ay hindi lamang po tungkol sa kwarta. Yan po talaga ay sa tunay na pagmamahal ng bayan at kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo ngayon ay nakikipagsanib puwersa sa isang angkan, sa isang pamilya na alam natin kurakot, lumabag sa karapatang pantao at alam natin na sila ang problema at hindi ang solusyon ng tao. Mga dilawan, mag-isip-isip kayo. Dahil huhusgahan din kayo ng kasaysayan gaya ng hinusgahan ang mga pamilyang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At alam niyo naman po, habang tayo po ay merong kakayahan na magsasalita po tayo. Dahil wala po kahit sino na merong monopolya sa katotohanan. Inaamin ko po, marami tayong bashers, maraming ayaw sa atin, pero marami pa rin nagsasang-ayon sa atin. At habang kayo narariyan at susuporta sa ating mga paninindigan, narito po tayo sa Spokes Hour para pag-usapan ng mga issues na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay and ultimately, yung issue na kaya pa ba ng presidente na mamuno, yan po ay nakaka-apekto sa buhay ng lahat ng Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan ang sasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless.